Ilang oras po kayo magtrabaho sa loob ng isang linggo? O sabihin na natin isang araw. Alam nyo ba, may bagong research. Meron silang itinakdang oras na kung saan pag lumagpas ka doon, naku po, delikado ka. Ilang oras kaya yon? Alamin po natin. 8 hours lang po. Bakit? Ay, Minimum. Binabayaran, depende po kung ilang oras ang ibibigay na overtime sa amin. Ganun, Pero sa halimbawa. tingin mo, okay lang na lumagpas? Siguro kung di pa tapos yung ginagawa mo, siyempre kailangan mo ring tapusin muna. Ang work ko talaga is 8 hours. Tapos, syempre may break naman yun as a work from home na mommy ka. Pero higit pa Pero- sa tingin mo. Pag ano ka na doon, yun na. Siguro yung mga nagta 12 hours a day ka na. Parang mahirap na. Para malinaw, 52 hours per week ay halos 10 hours kada araw, 5 to 6 days a week. Kung lagi kang nag-overtime, pasok ka na dito. Ayon sa bagong pag-aaral sa South Korea, ang mga taong nagtatrabaho ng ganito kahaba, nagkakaroon ng pagbabago sa 17 bahagi ng utak. Kasama na dyan ang memorya, emosyon at decision making. Ang chronic stress mula sa overwork nagpapataas ng cortisol at pwedeng magdulot ng anxiety, high blood pressure at mas mataas na risk ng heart disease at stroke. Mas marami kang oras sa trabaho, mas kaunti ang pahinga. At unti-unti, bumabagal ang utak at lumalala ang stress. Kaya importante ang tamang pahinga, tulog at relaxation. Hindi kailangang ubusin ang sarili para lang sa trabaho. Kaya alam niyo po, iwasan natin yung labis na overtime. Tandaan, mas mahalagang kalusugan kaysa sa pera na kikitain mo. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan.